Okay guys, for today's video, meron kasi akong nakitang Facebook post about G-Credit. Nagtatanong siya kung totoo daw ba tong increase ng G-Credit sa kanya or glitch lang. Somehow, ito yung pag-uusapan natin kasi nung tiningnan ko rin yung aking GCash, nagulat ako sa bagong offer sa akin ni GCash. Ano ba to? Well, samahan niyo ako pag-usapan natin yan. Sit back and let's discuss. Coming right up. Hi guys, this is Pat and you're in Pat Quintos Review TV. So if you're new here in my channel, I do reviews about personal finance na meron akong experience or meron na akong knowledge na ginawa ko na ng videos and playlists na makikita nyo dito sa taas. At kung bago kayo dito sa channel ko, you may want to consider subscribing to my channel. Okay guys, so nag-scroll ako sa Facebook account ko and then nakita ko itong post na to coming from a Facebook group na member yata ako. Hindi ko na alam or hindi ko na sigurado. Pero nakita ko to about G-Credit. And credit na lang sa nag-post nito, which is siya, about this change sa ating mga GCash account. So, ito na siya. Okay, from Sec Moracel. Sabi niya, may glitch ba G-Credit? Bigla na lang ganito lumitaw pero 1K lang credit ko. 1,000 lang daw yung credit niya. May nagamit daw siyang 897.52. Tapos bigla daw naging 200,000 ang kanyang credit line. Then ito yung remaining credit and then yung total credit limit. Tapos ito basically yung charges niya or kailangan niyang bayaran. Reading through the comments pero hindi ko na ipapakita sa inyo. Hindi ko sigurado kung legit to. But may nag-feedback na sabi, chinek niya daw ang kanyang G-Credit at nagkaroon nga ng change din sa kanyang G-Credit balance. For me, hindi ko masasabi kung glitch to or edited ba. Hindi ko talaga alam. Pero kasi, kung i-compare natin tong screenshot niya versus dito sa aking G-Credit, medyo nakat yung pinrovide niyang screenshot. Wala yung due on specific date. Katulad nito sa akin, nakalagay due on March 21, 2025. So, wala akong kailangan bayan kasi hindi ko naman siya ginagamit. So, nakalagay 0 used out of 25,000. Kung pupunta tayo dito, medyo parehas naman yung font na ginamit and naka-bold yung 897 compare dito sa akin na 0, naka-bold din. And then, iba yung font size ng used out of 25,000 and then itong used out of 200. So, somehow, parang legit naman. So, di ko talaga ma-judge kung legit ba tong post na to, but upon visual checking, parang parehas lang naman. Good for you, Sec Moracel, kung nag-increase talaga ang inyong credit line with G-Credit. Though usually, kapag nagkakaroon ka ng credit line increase naman dyan, nagte-text naman din si G-Credit na nagkaroon ng changes or increase in your G-Credit limit. Binalikan ko to after ilang araw pero wala nang update at nabaon na sa limot. Pero during that time, chinek ko rin ang aking G-Credit. So kung ito nga, mapapansin nyo, wala naman siyang pinagbago. So posible na nagkaroon siyang increase or posibleng glitch nga lang yung nangyari sa kanya. However, ang gusto kong ipakita sa inyo, talagang nagkaroon ng changes sa GCash. So nag-increase nga ang aking G-Credit at G-Loan. Hindi man nag-increase ang aking G-Credit limit dahil napako pa rin siya sa 25,000 pero nakakagulat na in a span of a month lang, nagkaroon ng update. So, ito, ipapakita ko sa inyo na nag-increase ang aking G-Loan limit ng up to 75,000 coming from 35,000. More than double ang in-increase. Wala akong ibang transaction kung hindi siguro mangilan-ngilan na transfer sa GCash tapos ipapadala ko lang din sa mga GCash giveaway winners natin. So, basically, yun lang naman transaction ko. Kaya, medyo nagtataka ako. Ano meron? Bakit nag-increase? And ito pa, yung G-Gives ko na 25,000, naging 50,000? And yeah, nakalagay pa rin na limited time offer. Pero nakaka-amaze lang na kahit walang ganun transaction, nabibigyan pa rin talaga ng offer. So it got me thinking, paano nga ba magkaroon ng offer sa G-Loan at G-Gives? Kung titingnan naman to, ang G-score ko lang ay 582. Dati, ang G-score ko nung medyo madami ang transaction kay GCash, nasa around 600, kulang-kulang 700 na ang G-score ko. Tapos, tinanggal nila yung G-Loan at G-Gives. Pero ngayon, binalik nila at in-increasean pa nila, dinoble yung G-Gives, nang mas nabawasan yung transaction ko. So, paano nangyari yun? Ano ba talaga ang basihan kung bakit nagkakaroon tayo ng offer with G-Loan or G-Gives? Actually, press release is that when you use your GCash for the services na meron sila, nag-create ka ng different activities na nagbibigay sa'yo ng Pogi Points
para sa lending institution na nag-handle ng loan service. In this case, si Fuse Lending for GLoan at GGives. Yung mga transaction na yun yung nagpapataas ng ating mga G-score. Sabi ko nga sa inyo, wala akong ibang transaction na bawasan talaga yung transaction ko sa GCash, kaya bumaba ang G-score. Paano nangyari na bumaba na ang G-score ko, dumoble pa ang offer sa akin? Ito lang yung theory ko dyan. Actually, hindi sila entirely nagbabase sa transaction mo lang or sa iyong G-score. Since lending institution ang Fuse Lending, pwede siyang gumamit ng iba't ibang sources or parameters to conduct a CI or credit investigation sa mga taong papautangin niya or sa bibigyan niya ng offer. So, posible na nakita ang credit score ko, kaya kahit hindi ganong kataasan ang aking G-score at nakita nila na okay naman ang aking credit score, isa yun sa pwede nilang gawin na basihan kung bakit nila ako ino-offeran or papahiramin. And hindi lang yan guys. Kung mapapansin nyo, sa aking GLoan, naka 1.99% lang ang interest monthly. So that's around 24 to 25% kasama ang processing fee kasi 3% of processing fee. So kung i-compare natin itong interest ng GLoan na in-offer sa akin versus sa mga credit cards na meron ako, a credit card ay 3% per month or 36% per annum. Definitely, mas mababa ang interest na ipapataw sa akin ni GLoan at this case versus sa mga credit card. But then again, sa mga credit card kasi, mas mababa pa rin if ang gagawin ko is i-credit to cash ko ang aking credit limit. So usually naman yan, nasa around 0.6% to 1% per month ang monthly add-on interest ng mga convert to cash. So in that case, kung i-credit to cash siya, mas mura pa rin talaga kung mangungutang ka sa inyong mga credit card as long as credit to cash. But just in case na bibili kayo ng gamit, i-check nyo dun sa merchant na pagbibilan nyo kung magkano yung discount kapag cash price. I-calculate nyo na lang kung saan kayo makakatipid, mas makakamura ba kayo sa GLoan sa nabinigay na interest sa inyo, or mas okay kung may credit card kayo at yun na lang ang gagamitin nyo. Now, let's move on naman dito sa offer sa akin about GGives. Kung makikita nyo, that's from 25,000 na naging 50,000. And yes, I can do multiple loans ng up to 5 GGive loans, provided that every loan na kukunin ko ay minimum ng 4,000 pesos. Usually, kung mamimili ka ng gamit using GGives, usually cash price yan eh. So, around discounted rate yung makukuha mo. Then yung interest na lang ay babayaran mo kay GGives. So, i-check nyo rin ang inyong GCredit, GLoan at GGives. Baka kasi, tama yung nabasa ko sa Reddit na nagkaroon nga ng mass evaluation si Fuse Lending and nagkaroon ng mass approval and mass offer sa mga GCash user. Check nyo na lang at i-comment sa baba kung isa kayo sa mga nabiyayaan ng additional increase or nabigyan ng offer ni Fuse Lending. For our question of the day, hindi ba kayo natatakot or nababother na if ever na magkaroon ng hack sa GCash account, posibleng mangutang ang hacker dun sa inyong GCash account at in the end, kayo ang magbabayad? Di ba nakakabother yon? Ano sa tingin nyo? Let me know sa comment section sa baba at may chance kayong manalo ng 1,000 pesos sa ating weekly GCash giveaway. Yun lamang po for today's video, but before we end this video, mag-shoutout po muna tayo at shoutout kay at Lovely Cherry Blossoms Q3 VW. Uy, Cherry Blossom. Cherry Blossoms na sa Japan, di ba? Hello Sir Pat watching from Kuwait. Pa-shoutout naman po, first comment. Ayan. At Lovely Cherry Blossoms QU3 VW, shoutout po sa inyo. Maraming salamat sa panonood at pag-aabang ng aking mga videos. Thank you so much. I hope you can like this video, leave a thumbs up, and if not, wala nang problema dyan, but continue to support me by subscribing to my channel by clicking the subscribe button and also the bell button sa tabi ng subscribe para makareceive kayo ng latest notifications sa lahat ng upload ko. Again guys, this is Pat Quinto and you're in Pat Quinto's Review TV. Bye-bye!